Ang ating pong text ay James chapter 5, James chapter 5, beginning verse number 14. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven him. Verse number 16, ito po ang ating pinaka-teksto, ang ating key text. Verse 17 o 16. Confess your faults one to another and pray one for another, that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly. He prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. So again, sa verse number 16, ginamit po rito yung salitang the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Sa verse number 17, ginamit po, and he prayed earnestly. Ito po ang sesentruhan ng ating mensahe ngayon. So our topic is about prayer, and I believe isa sa dapat interes ng mga mananampalataya ay ang matuto sa turo ng Bible sa usapan ng panalangin. Sapagkat ito po ang isa sa espesyal na masasabi po nating pribilehiyo ng mga Kristiyano, ang ating pong access sa Panginoon sa usapan po ng panalangin. Kaya mga kaibigan, mga minamahal, tayo po ay ihiling sa Diyos na tayo po'y aralan, turuan, pagpalain sa pamagitan po ng ating tatalakayin ngayon. Alright? So, tingnan po natin ang mga bagay na po pwede nating matutunan tungkol sa panalangin. Sige po, hingi tayo ng gabay sa Diyos. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for this beautiful day. Thank you for another day that you have given us. And may you bless, especially the birthday celebrants. May you continue to give them more fruitful years, Heavenly Father. Thank you so much for this, another opportunity of hearing thy precious words. Lord, I would like to again surrender myself to you. I want to commit myself to you. Help me, Lord, and use me, Lord. Enlighten the minds of everyone, especially in this particular topic, because I know that it is really a great advantage na bilang mga mananampalataya, binigyan mo kami ng access at ng napakahalagang pribilehiyo, dakilang Diyos, that anytime we can come to you, Heavenly Father. We can approach the throne of your grace. May you again talk to us through thy word, O Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay? So let me share with you this morning the message of the Lord entitled, Be Fervent in Prayer. Be fervent in prayer. Ang ganda po ng ginamit na salita po ng writer. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. So yung idea po ng availeth much, talagang makapananaig, mga kapatid. Ang ibig sabihin, ito po ay isang bagay na magiging susi para sa panalangin sa katugunan ng ating panalangin. We need to pray with passion, persistence, and power. Yan po ang aking bibigyang sentro ngayon. Alam niyo po, ang panalangin ay hindi natin dapat katamaran. Ang panalangin ay hindi dapat maging parang ritual at routine po sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, gusto po ng Panginoon na ang mananampalataya ay hinahanap siya, tinatawagan siya, mga kapatid, at pinagtitiwalaan siya. Ang idea po ng fervent prayer, ito po ay ang buong pusong panalangin na ang ating pananampalataya ay mararamdaman.
ang ating pong dependent sa Diyos ay mapatutunayan. Yung bang malalim na pagnanasa po mula sa ating puso na talagang makita natin ang Diyos at ang gawa ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, sa banal na kasulatan po, makikita natin na ang mga pagtatagumpay, ang isa sa naging susi ay ang panalangin. Sa usapan pong bayan ng Diyos at maging sa mga individual na tao. Halimbawa lang po, pag tinanong ko po kayo, meron ba kayong natatandaan at kilalang tauhan sa Bible, mga kapatid, na talagang sa usapin ng panalangin, sila po ay masasabi nating nakapag-accomplish ng dakilang bagay or masasabi nating nakapag-accomplish ang Diyos ng dakilang bagay sa kanilang buhay na ang naging sentro ay ang panalangin. Siguro po, isang magandang halimbawa po dyan si Jabez, di po ba? So, the prayer of Jabez is one of the examples that we can see sa salita po ng Panginoon na talaga namang sumentro po talaga sa panalangin ang kanya pong buhay. At narito nga po sa ating teksto, ito pong si Elijah. Ang sinentrohan din pong isa sa kanyang buhay ay ang panalangin. At marami pa pong mga halimbawa na po pwede po tayong makita. So, ngayon pong umagang ito, siguro po mainam na habang tayo po ay nakikinig at nag-aaral, medyo bigyang pansin po natin ito. Sapagkat katulad ng sinabi ko, pag inaral nyo po sa banal na kasulatan, makikita nyo po na ang mga pagtatagumpay ay naranasan, yung mga imposibleng sitwasyon ay nabago, at ganun din po mga kapatid, mga pinalakas, pinatibay ng ating Panginoon dahil po sa panalangin. So, this morning, sa ating pong magiging pagtalakay, sa ating pong magiging pag-aaral, aasa po ako na kayo po ay talagang buong inam na makikinig. I mean, that you will listen very carefully and enjoy the blessing of the Lord sa ating pong almusal ngayon. Sa usapin ng panalangin, I believe it is good to be passionate. Be passionate in prayer. Kumbaga, ang idea ko po is, we should pray with sincerity and intensity. Diba? Marubdob, yan ang ginagamit natin sa Tagalog. Marubdob. Yan po ang dapat maging prayer natin. Mga kapatid, marubdob, manaing talaga, maningas. Ayan po ang isa sa maganda. And one good example that we can consider is yung sinabi po ng Biblia sa Jeremiah chapter 29 and verse number 13. Sa Jeremiah chapter 29 verse 13, remember, ang sabi po ng Panginoon, and ye shall seek me, di ba? And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. So, ito po ang isa sa magandang medyo maging point of evaluation po natin, mga kapatid. Kapag ka po ba tayo nagpe-pray, talaga bang buong puso nating hinahanap ang Panginoon? Kasi ang sabi po ng talata, and ye shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. Kasi kapag ka pinag-usapan yung fervent prayer, talagang nakapaloob dito yung ating pong puso, ang ating buong puso, mas tamang sabihin. Kaya nga, ito po yung dapat point of evaluation ng mga mananampalataya because to many, ang panalangin po is just merely talking. Using good words, di ba? So, tas nagsasalita na lang, parang ang ritual, parang naging routine. So, yun po yung tayo mismo maging totoo sa sarili natin. Ang maganda po kasi, pag sinabi natin buong puso, katulad ng paglalarawan po ng Psalmi, sabi niya, Psalm chapter 42, verse number 1, as the heart panteth after the water brook, so panteth my soul after thee, O God. Di ba? So, kung paano po na talagang, kumbaga, nananabik, nauuhaw, at talagang masasabi po natin na ang kanyang longing, di ba, ay nanduroon. So, sana po, ganun din tayo. Di ba? Importante po kasi yan. Sa Psalm chapter 63 and verse number 1,
O God, thou art my God, early will I seek thee. Yung bang pagising mo pa lang sa umaga, ang Panginoon na ang hahanapin mo. So let us develop that practice, mga kapatid, that every morning, before your cellphone, before anything else, before any activity, so sana po nakaset na sa mind natin na ang unang-una nating gagawin mula sa pagkakahiga po natin, pag tayo po'y nagising, mga kapatid, ang takbo ng isip natin, maaga pa lang, hahanapin na natin ang Panginoon. So napakaganda na tayo po sa usapang buong puso, diba? Importante po na siya ang maging prioridad natin sa ating pong buhay. So, be passionate in prayer. When I say passionate, it means with sincerity and with intensity. It means that you will seek God with all your heart. It means, mga kapatid, na talagang sa unang pagbangon mo pa lamang, Diyos na kaagad ang iyo pong hahanapin. Yung bang ang mararamdaman ng Diyos, yung kasabikan mo, makipag-ulayaw, makipag-ugnay sa Kanya, yun po ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Kaya, be passionate. Meron po tayong mga po pwedeng maging ilustrasyon. Tayo po, nag-i-improve tayo sa isang bagay na hindi maikakaila ng isa sa dahilan ay ang passion. Diba? So, ang pagiging passionate po natin sa isang bagay, ang isa sa nagiging dahilan kung bakit tayo po'y nadidevelop, nag-i-improve at gumagaling, mga kapatid. Diba? Sa usapan ng sports, kung ano ang passion mo, yun, doon ka umaangat. Iba na lang po yung mga sitwasyon na talagang kahit anong mangyari. Diba? Parang wala rin. Ibang-iba po yun. Pero normally, kapag ka po ang isang tao ay nagkaroon ng tinatawag na passion sa isang bagay, mga kapatid, ito po ay mahahayag and he will do everything, he will try everything para siya po ay masasabi nating mag-improve doon po sa kung ano man ang kanyang nagiging passion. Mga kapatid, sa prayer, wag nating gawing mababaw, wag nating gawin na parang ang panalangin po ay isang nakagawian lamang. Sana makita po natin sa mas malalim na pagtanaw na ang prayer po ang isa sa means of communication po natin sa ating Panginoon Diyos, and it should be our longing. Ito ang dapat kasabikan natin, ito ang dapat eagerness po natin. Bago ka makipag-usap kahit kanino, Diyos muna ang kausapin mo, at dapat pagka nagpe-pray ka, maramdaman ng Diyos na talagang ikaw ay passionate sa kung ano ang ipinagpe-pray mo. Be passionate in prayer. Kung kailangan makipagbuno po tayo sa Panginoon, yakapin natin ang Panginoon, wag natin siyang bitiwan hanggat hindi po nasasagot ang ating panalangin. Diyan naman papasok po ang point number 2 na nais ko pong i-share sa inyo. Be persistent. Diba? Be persistent in our prayer. It means, hindi ka titigil. Do not quit when the answers, diba, seems to be delayed. Di ba minsan kasi ganun pagka hiningi po natin, hindi naman right away ibibigay po sa atin. So, kapag dumarating po tayo doon sa punto na para bang, alam nyo po, yung hinihingi natin, hindi right away binibigay sa atin, kung talagang ikaw ay eager, importante po na maging persistent ka. Sa Luke chapter 18, di ba, sinabi po doon that men ought always to pray and not to faint. Ang idea po kasi, mga kapatid, ng talagang pananampalataya o ang ibig sabihin ng pagiging persistent, yun talagang patuloy ka pa rin, magtitiwala ka pa rin. Samantalang ikaw ay naghihintay, hoping and believing that God will answer your prayer sa kanyang perfect time. Kasi laging importante po yung time ng Panginoon. Sabi ko nga, mas alam ng Diyos kung kailan ang tamang panahon. Ayan na may kung sasang-ayon lang po kayo sa akin. Pero si Pablo, sinabi po niya, di ba, continuing instant in prayer. Remember sa Romans chapter 12? Sa Romans chapter 12, verse number 12, sabi niya, continuing instant in prayer. Ganon din po ang sinabi niya sa mga taga-Colosas, di ba? Continue in prayer. Sa chapter 2, chapter 4 yon, chapter 4, continue in prayer.
And then, yung 1 Thessalonians chapter 5, verse number 17, pray without ceasing. Mga kapatid, naaalala ko nga po, ang isang parable, yung pong dahil sa kakukulit because of his importunity, diba? Sinagot yung kanya pong panalangin. Bumangon ang kanyang kaibigan, hindi dahil sa siya'y kaibigan, kundi dahil because of his importunity. Yun po yung sinabi po ng Bible doon. Isa yan sa naaalala ko pong napakagandang panalangin, napakagandang message about prayer, yung importunity, mga kapatid. So, use your opportunity and practice importunity. Be persistent in our prayer. Di ba? Maging persistent po tayo. Elijah prayed 7 times before the cloud appeared. Di ba? But he never stopped expecting God to answer. Yan po yung naging record ng labanan po nila. Doon po sa panalangin. Alam nyo, yung kalaban, kay Baal nagpe-pray. Alam naman natin ang mandong ito kung kani-kanino nagpe-pray. Sa usapang prayer po mga kapatid, ang mga Kristiyano, tama po ang ating tinatawagan. At iyan po ay maliwanag. So, be passionate in prayer. Yan po ang unang binigyan natin ng pansin. It means to say, we will pray with sincerity and intensity. And then be persistent in our prayer. Do not quit, mga kapatid. Just continue. Just keep on praying. Yun po ang napakaganda. Pangatlo po, be pure in prayer. Kung i-approach natin ang Panginoon, make sure that we will approach God with a clean heart. Kasi sa Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung may pinakukundanganan po ako, kaya nga sabi ko, isang bagay na dapat maintindihan po natin, nung nakaraan, tinalakay ko po na sa church, nagiging problema yung pong puso natin na hindi ayos sa isa't isa. Sa usapang worship, nahahadlangan ang worship mo kapag ka may something sa puso mo na hindi maayos. At isa na nga rito, yung bang kakasama kayo sa church, hindi kayo magkasundo-sundo. Yung magkakasama kayo sa church, wala na kayong ginawa, kundi mag-iringan, magpatigasan, hindi po ba, magpataasan. Hindi ba nakakahadlang sa worship pag kami something sa puso natin na displeasing sa Panginoon? So worship po yon. So tingnan niyo po yung laki ng disadvantage kapag ka yung iniquity, kapag ka po yung mga hindi magagandang bagay, hinaharbor natin sa puso po natin, nag-harbor tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon, na hindi tama. At isa na nga po dyan ang usapang relasyon natin sa isa't isa o kasalanan. Ang sabi po, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Mga kapatid, fervency without holiness, kung tutuusin, hindi po yan nagiging epektibo. Pakinggan po nating mabuti sapagkat kadalasan, ito po ang hindi nare-realize ng marami. Easily, hindi natin pinapahalagahan yung pong instruction. Diba? Binabaliwala natin yan. Ang akala natin, basta lumuhod tayo, basta nagsalita tayo, basta tumawag tayo, areglado na yon. We should learn from the Word of God. Yung mga dapat i-consider po natin sa usapin ng prayer. Ang sabi po ng Psalm 66 and verse number 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. We need to approach God with a clean heart. Be pure in prayer, mga kapatid. Be pure in prayer. Diba sa James chapter 4, verse number 8, sa usapang paglapit natin sa Panginoon, yung draw nigh unto God and He will draw nigh. Diba, meron pong portion doon na sabi, cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Ano naalala nyo po? Doon sa salitang double-minded. Di ba ginamit po yan sa usapin ng prayer? Sa James chapter 1, a double-minded man is unstable in all his ways. Ang sabi po, cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. If you really want to draw near to God, diba? Gusto nating lumapit sa Panginoon. If we really want to approach the throne of God's grace, one of the things na dapat nating i-secure, one of the things that we need to settle is our heart before the Lord. We need to approach God with a clean heart. We need to be pure in prayer, mga kapatid. In our prayer, kailangan talagang nandoon yung malinis na puso. James 1 and verses 6 to 8.
Ang sabi po, mga kapatid, let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. A double-minded man is unstable in all his ways. Diba? Nung sinabi ni James na, but let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. Ang sabi po, for let that man think that he shall receive anything of the Lord. Why? A double-minded man is unstable in all his ways. So 1 John chapter 1, verse number 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mga kapatid, sinasabi po ni King Solomon na ang pinakikinggan ng Diyos ay ang prayer ng righteous. At ang usapang righteous doon, mga kapatid, dalawa ang idea. Una, sa usapan ng ating standing. Sa ating pong kalagayan sa Panginoon. That we are declared righteous because of the righteousness of our Lord Jesus Christ. But it is also good to understand that every time that we approach the throne of God's grace, mahalaga po ang tamang puso. Mahalaga po ang malinis na puso, mga kapatid. Kaya importante po sa nagiging pagtalakay natin ang mga bagay nito. Una, mga kapatid, be passionate in prayer. Pray with sincerity and intensity. Ikalawa po, be persistent in our prayer. Huwag na huwag tayong magkukwit. Let us wait patiently, mga kapatid. With faith in our heart that God will surely answer our prayer. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things, which thou knowest not. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open unto you. Ang sabi po, mga kapatid, men ought always to pray and not to faint. So, importante po na tayo ay mayroong pong persistency sa ating pong paglapit sa Diyos. And please don't forget, it is also good na tiyakin po natin na talagang ang puso natin ay ayos, malinis sa harapan ng Panginoon. Hindi ka tatanggapan ng Panginoon ng anumang uri ng iyong pagsamba. Kung may something sa heart mo, kundi maayos ang puso mo. Ganon din po sa usapan po ng panalangin, mga kapatid. So, number 1, be passionate. Number 2, be persistent. Number 3, be pure in prayer. And then number 4, be powerful through prayer. Be powerful through prayer. Expect God to work mightily every time na nagpe-pray tayo. Use your imagination. Again, mahilig po ako sa ganyan eh. Diba? If you will just try to analyze and try to understand kung bakit dito sa ating teksto ang ginamit na example si Elijah, because undeniably, napakaganda talaga. Marami po tayong matututunan. Yung klase ng tiwala ni Elijah sa Panginoon, grabe po yan. Hindi po ba? Remember that story? Yung pakikipagharap niya doon po sa mga propeta ni Baal sa usapang pagtawag, sa kinikilalang Diyos, kung sino ang tunay, kung sino ang buhay. Now, kapatid, tingnan niyo po how Elijah manifested his confidence, his faith in the Lord. Yung kanyang tiwala, mga kapatid. Ngayon, hindi po ba medyo matinding kalagayan po ito sapagkat nakasubo po si Elijah dyan? Imagine nyo kung gaano karami po yan na kinaharap niya. Na talagang very firm ito pong si Elijah to really tell them that his God is the true God and the living God. Yun po ang isang bagay na dapat maintindihan nyo po. Na sa usapang prayer, ang pinatutunayan natin, totoo ang Diyos natin. Sa usapang prayer, mga kapatid, atin pong kinikilala at pinatutunayan na buhay ang Diyos natin. Kaya magandang motivation din po yan. For us to strengthen our prayer life, you should understand and you should realize this, that in our prayer, we can prove to them that our God is true, that in our prayer, we can prove to the people that our God is real, that our God is really alive. Amen? Okay, ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin totoo, ang Diyos natin makapangyarihan, marami po tayong po pwede mapatunayan sa usapan po ng panalangin. Kaya nga sabi ko po, ang Diyos nandyan siya talaga, na makikinig po sa atin sapagkat patotoo rin po ng Kristyanismo ang panalangin. Kaya nga ang aking pong challenge sa bawat isa sa atin, when we pray, sana nandun yung expectation natin that God will surely
do mighty things and accomplish great things, mga kapatid. Yung pong ginamit na the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Diba? The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Alam natin that prayer moves the hand of God according to His will. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask, name it. That if we ask, name it. That if we ask anything, okay? But please be reminded, according to His will. 1 John 5:14, di po ba? 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him. So sinabi po sa sulat ni John yung pinagtutungtungan ng kumpiyansa. Hindi po pwede pong ang idea, 'di ba? Yung sasabihin mo lang, may tiwala ako sa Panginoon, 'di ba? Hindi po pwedeng sasabihin mo lang. You need to prove it. And this is the confidence that we have in Him. Ito yung pagkakatiwala na meron kami sa Kanya, that if we ask anything, 'di ba? Hindi malilimitahan. That if we ask anything, na ang pinakatungtungan according to His will, He heareth us. Sasagutin daw po tayo ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos natin, siya po ay hindi lang alive. He is also the God who answers prayer. Siya rin po yung Diyos na sumasagot sa panalangin. At ito yung isa sa paborito kong talata, yung call unto me, di ba? The asking privilege, the assuring promise, and the amazing power. Okay? Ang ganda-ganda po ng prayer verse na yan. Ito po ay tawag at paanyaya ng Diyos sa kanyang bayan. Call unto me, the asking privilege, and I will answer thee, the assuring promise, and shew thee great and mighty things which thou knowest not, the amazing power. Sa prayer natin, nagkakaroon ng pagkakataon na mamanifest ang kapangyarihan ng kagalingan, ng kahusayan, ng kadakilaan at ang kabutihan ng ating Panginoon. Just try to imagine na prayer ang pinag-uusapan natin, and the reason why we need to be passionate, to be persistent, and to be pure in prayer, sapagkat dito po mahahayag ang klase ng Diyos na meron tayo. Ano po ang mahahayag? Na ang Diyos natin buhay, na ang Diyos natin tunay, na ang Diyos natin makapangyarihan, na ang Diyos natin mabuti. Ang dami pong pinatutunayan at mapatutunayan sa usapan ng prayer. Kaya nga, importante po na tayo ay manghawakan sa Kanya. And you know what? Maging powerful tayo through prayer. Yun ang maging lakas natin, yun ang maging tibay natin, yun ang maging tatag natin, mga kapatid. Alright, be powerful through prayer. Expect God to work mightily. Call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Ang sabi po ng Mark chapter 11, sa verse number 24, na kung saan ang pinaka-context nito, ang sabi po niya sa 22, have faith in God. At sinabi po sa verse number 23, na kapag may faith tayo, na kagaya ng mustard seed, we can even say to this mountain, be thou removed and be cast into the sea, mangyayari po yan. Yung verse number 24, ito po kasi kino-quote at kiniklaim ng marami nang hindi po talaga klaro sa kanila ang pinaka-malinaw na diwa concept nito. Diba yung sinabing, what things soever you desire, when ye pray, believe that ye shall receive them, and ye shall have them. Imagine nyo po yun, mga kapatid. To reach that level ng iyong prayer life, to reach that level na sa prayer life mo, diba? Once na nag-pray ka, kinlaim mo, kumbaga, good as cash, mga kapatid. Yun na yun. Yung bang ma-reach mo yung level na pagka nagpe-pray ka, you are very confident at ang claim mo, tinanggap mo na because you are very confident that what you are praying is really God's will. And that is very important, mga kapatid. Part ng growth natin yan, ng prayer natin. Kasi ang usapang sanggol sa panalangin, yung pray lang ng pray, ang idea po, hingi lang ng hingi. Ang mature na panalangin, yung naiintindihan niya mismo ang kanyang hinihingi. Kasi ang prayer po ay paghingi sa Diyos ng iyong kailangan. Hindi ng gusto mo lang. Diba? Hindi sabi, when you desire, pray that ye shall receive them and ye shall have them. Siyempre po, sino po ba ang hindi gugusto ng mga bagay na kailangan niya?
Pero hindi lahat ng gusto natin, kailangan po natin. So kaya nga doon tayo tumutungtong. According to His will, what things soever you desire when ye pray, believe that ye shall receive them and ye shall have them. Pero hindi natin iniaalis, nakatungtong po yan. Diba? That if we ask anything according to His will, He heareth us. Mga kapatid, be powerful through prayer. Always put in your mind the kind of God that we have. Yung klase ng Diyos na meron tayo. Di ba si Pablo nga sabi niya sa Ephesians chapter 3 verse 20, yung pong pinaka most quoted part or portion nung pong Ephesians chapter 3 and verse number 20, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we seek or think, mga kapatid, that we ask or think. Yung mga bagay na hinihingi natin, so now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. So challenge yourself. Diba? Mga kapatid, aralin po natin. Bigyan at papagyamanin po natin ang ating prayer life. Huwag niyong itrato na mababaw po ang panalangin. Huwag nating katamaran ang panalangin. Mga kapatid, be passionate in prayer. Be persistent in prayer. Be pure in prayer. And be powerful through prayer. Amen? Yes. Doon tayo nagmumukang matibay, matatag, malakas at kung ang pag-uusapan yung ating pong prayer life. Mga kapatid, always remember na ako at ikaw bilang Kristiyano, we are so privileged that God Himself is actually the one gave us that access. 'Di ba? Yung bang dahil sa Spiritong nasa sa atin, ang sabi po, we can cry to Him, Abba, Father. So, kaya mga kapatid, consider prayer as our privilege. Okay? Consider prayer as our pleasure. Diba? Ang sarap, ang saya, na talagang tayo po ay makalalapit sa trono ng biyaya ng Panginoon. And consider prayer as our power. Privilege, pleasure, and power. Wow! Ang prayer po ay napakalaking blessing ng Panginoon sa lahat ng mga Kristiyano. Ginagamit po ba natin yung privilege na ito? Minsan po, tayo'y makikipag-usap lang din sa Diyos. Minsan po, biniblame pa natin siya. Bakit hindi po, imbis na blame mo ang Panginoon, magtiwala po tayo sa Kanya? Bigat ka na pala, hirap ka na pala, tapos magmamalaki ka pa, tapos hindi ka pa makikipag-ayos sa Diyos. Ibe-blame mo pa siya at kung ano-ano pa ang mga masasabi po nating hinanakit sa puso mo. Why not just kneel down and with passion and persistency, with a pure heart, mga kapatid, lalapit tayo sa Kanya. Ang isang bagay po na gusto kong idiin sa mensaheng ito, marami po tayong pinatutunayan sa panalangin. At ito po ang hindi natin dapat isa-isang tabi. Na sa prayer natin, mapapatunayan natin that our God is alive, that our God is true, He is real, that our God is gracious, that He is good, He is powerful. Ang dami po natin patutunayan pagka tayo po ay naging matibay sa ating buhay panalangin. Ang sabi po ng ating teksto, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. At ang example ay pinakita po sa usapan ng prayer ni Elijah. Elijah prayed earnestly. Elijah prayed earnestly. Tayo po ba, naranasan na natin yung earnest praying? Meron kang mga dinadala ngayon, mga crucial situation, 'di ba? Mga hindi birong sakit. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Iyak ka sa Diyos. Maging maningas ang panalangin mo sa Kanya. Alam nyo, kung magmamakaawa tayo sa Diyos, di naman masama. Magmakaawa tayo sa Kanya. Merciful nga po siya.
Full of mercy. Yan po ang Panginoon natin. Umamin ka sa Kanya pagka bigat na bigat ang puso mo. Maghinga ka kapag kahirap na hirap ka na. Mag-open up ka, mag-express ka. Mga kapatid, pwede natin gawin sa klase ng Diyos natin yan. Mabigat ang sitwasyon mo, hindi ang kahit sino, Diyos ang makatutulong sa iyo. Matindi ang karamdaman mo, hindi ang kahit sino, maging doktor, aamin na Diyos ang higit na makatutulong sa iyo. Mga kapatid, meron pong mga sa tingin natin napaka-crucial and critical na sitwasyon na natin sa buhay. Mga kapatid, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Diba? Kung kailangan, iyak tayo sa Panginoon. Kung kailangan, magmakaawa tayo sa Panginoon. Tapos po, bunuin po natin ang Diyos at huwag tayong titigil hanggat di niya binibigay. At magtiwala tayo that when ye pray, diba? That what things soever you desire, when you pray, believe that you shall receive them and you shall have them. So, let us compose ourselves and express to God our complete trust, our unwavering faith, na tinitingnan natin na siya at siya lang ang pupwede nating panghawakan sa buhay na ito. Siguro po bago tayo magtapos, mag-consider tayo ng ilang mga example sa Bible na talagang they prayed earnestly. Naalala niyo po sa 1 Samuel si Hannah, 'di ba? So siya po ay nag-pray sa Panginoon sa 1 Samuel. Ito po yung tinutuntungan natin ng child dedication kasi nakipagnig siya sa Panginoon, 'di ba? Imposible, baog siya, mahirap na siya po ay magkaanak, pero she prayed earnestly, and in fact pinakita sa atin ang talata na nakipag-negotiate pa siya sa Panginoon. Talagang she earnestly prayed at binigay ng Panginoon si Samuel. Okay? So, ganun din po si Elijah. Malinaw sa ating pong teksto. Diba? That Elijah prayed earnestly para magpadala ang Diyos ng ulan. Nangyari po. Earnest prayer. Alam nyo, para maintindihan nyo, nung time na yon, hindi po talaga by sight may consider na ganun-ganun lang po yon, mga kapatid. Yung church, naalala nyo po nung nakulong po sila Peter, o ano po, walang tigil na nagpray ang church. They prayed fervently, they prayed earnestly. And what happened? Mga kapatid, gumawa ng himala ang Panginoon. Nagulat pa nga po sila. Diba? Kasi nakakasurpresa talaga kung paano sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. Si Hesus Kristo mismo ang ating Panginoon. Naaalala nyo sa Gethsemane, di po ba? Ang ginamit na salita ron, and being in agony, he prayed more earnestly, mga kapatid. Matindi. Yun po yung mga example. Mga kapatid, hindi po nai-impress ang Panginoon sa haba ng panalangin mo at ganda ng mga salitang ginagamit mo. Kundi ang talagang basis ng Panginoon, yung sincerity ng puso po natin. Diba? Yung sincerity and even the intensity of our prayer. Yung buong puso. Ang maraming churches ngayon, mga kapatid, ang babaw po ng tingin sa panalangin. At yun po ang nakikita kong pangangailangan nating mga churches na palakasin ang ating pong prayer meeting. May our members realize how important, diba, for the church to really give time sa ating pong pananalangin. Mga kapatid, be fervent in prayer. Number 1, be passionate. Number 2, be persistent. Number 3, be pure. And then, be powerful through prayer. Yan po ang mensahe ng Panginoon. How is your prayer life? Okay, ito na po yung magandang pagkakataon na ma-improve po natin ito. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po kay buti mo po sa amin. Salamat po sa salita mo na nagiging batayan namin sa lahat ng aming paniniwala. Dakilang Diyos, siling po namin na patuloy kang gagawa sa buhay ng bawat mga anak mo, particular sa amin pong mga prayer life. Nawa ang mensaheng ito'y mag-angat ng antas ng amin pong buhay pananalangin. Nawa ito po ay maging lalong malaking advantage po sa amin, Panginoon.
yung realization po namin that we really need you, Heavenly Father, sa lahat ng larangan ng aming buhay. Panginoon, nawa ma-improve ang aming pong prayer life. Nawa ito po dakilang Diyos ay amin pong patuloy na bigyan ng pagpapahalaga at pansin sa buhay namin, sa buhay pananampalataya po namin. May we learn to pray fervently, Heavenly Father. Thank you so much. Nawa ang bawat isa ay nabusog. Nawa ang bawat isa ay spiritually lumusog, Panginoon. At ito nawa ay amin pong maging patotoo isang araw. Kung paano mo inangat ang antas ng aming buhay pananalangin. Kung paano mo pinatibay, pinalakas ang aming pong prayer life. Sa iyo po ang kapurihan, aming Panginoon. Ikaw po ang aming dinadakila. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay, maraming salamat pong muli sa inyo po naging pagsubaybay. Isang malaking pagpapala na naman ang ating pong nakamtan mula sa kanyang salita. Simulan po natin lagi ang ating umaga na tayo po'y nakikipag-ugnay sa Diyos. Una, sa ating pong pagtawag sa Kanya, pasasalamat sa Kanya sa magdamag na nakalipas, at gayon din po sa Kanyang salita. At narito nga po ang Believer's Breakfast, na nagnanais matulungan po ang bawat Kristiyano na sa unang oras pa lamang, sa mga unang oras pa lamang, sa pagsisimula po natin ng araw, bagamat sa ibang bansa po ay gabi sa kanila. Kaya ako nga po sinabing, it is good to begin our day with God and it is also good to end our day with God. Gigising ka, matutulog ka, it is good that you are always connected to God. Pasensya na po kayo, hindi ko ma-shoutout sapagkat hindi po lumalabas ang inyo pong pangalan. So shoutout na lang po sa Yagets, shoutout po sa Bagets, shoutout po sa Kulits, shoutout po sa Precious Rubies. At sa bawat isa na laging nakasubaybay sa ministeryong ito. Sa mga kapatiran po natin sa Paris, mga kapatiran po natin sa Milan, mga kapatiran po natin sa Como, Italy, mga kapatiran po natin sa Canada, maging ang mga anak-anak po natin sa Japan, at ang ating din pong mga kapatiran po dito sa bansang Pilipinas, at ang mga mission and outreaches po natin. Shoutout po sa Victory Fundamental Baptist Church, shoutout po sa Living Water Baptist Churches, shoutout po sa Maranatha International Baptist and Fellowshipping Churches. Ayan po mga kapatid. So thank you so much. Congratulate po natin muli si Pastor John Iglesia at si Ma'am Den. Thank you po, Living Water, for having, a helping and loving heart. Okay, so have a nice day po. At sa mga nasa ibang bansa, have a good night rest po. At ang ating Panginoon, ang aking pong pinapupurihan sa lahat-lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, ng tibok ng puso, lagit-lagi, ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan ang ating Panginoon Diyos. Pagpalain po tayong lahat, sa lahat ng ito, sa Diyos po ang kapurihan. To God alone be the glory.